Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito pa rin sa isang viral issue regarding pa rin dito sa security ng ating Vice President ni Sara Duterte. According sa PNP Chief, BP still has 389 security personnel. So, marami pa rin po siyang security. Pero ayon sa mga senator, kailangan daw ni Sara Duterte ng mas maraming security, baka daw ma-ambush. Oh my God, ganun ba kasama ang Vice President nyo para pagtangka ang ambushin ng mga tao? Alam kong ina-ambush yung mga maraming kaugnayan sa mga masasamang aktibidades Yun ang pagkakaalam ko. At according dito sa isang nag-post dito sa Twitter o sa X, Leslie Bocobo, Bongbong has 178 men. Oh my God, 178 lang ang tao ni Bongbong Marcos. Tapos Sara has 320. And then here comes Harry Roque saying, should anything bad happen to Sara, General Marbil is to be blamed. Wow, ganon. Nakakatuwa naman po tayo kasi mas marami pang security na talagang mas marami pang security ang Vice President kaysa sa President. Ngayon takot na takot itong mga Duterte's Angels na baka may mangyaring masama kay Sara Duterte. Ba't tayo matatakot? Kung talagang mabuting tao si Sara Duterte, walang gagawang masama sa kanya. So, dapat iniisip din ng tao na nagre-react na nabawasan si Sara ng security. 389 pang security niya Ang dami-dami pa nun. Kung masamang tao itong si Sara, tapos sila mismo ang humarang dito sa presidente, anong magagawa ng 100 plus ng security ni Marcos? Kung si Sara is 389, di tumba ang presidente. Hindi ba iniisip yan ng mga Duterte's Angel na napapansin nyo, kada merong issue ang mga Dutertes, etong tatlong senator na to, hindi nawawala sa senaryo. So, wala na ba silang ibang trabaho kundi ipagtanggol ang mga Duterte? Wala na sa posisyon si Rodrigo Duterte pero pinagtatanggol pa rin nila. Siguro kasi kapag nahuli itong si Rodrigo Duterte at napatunayan ng kasamaan niya, kasangkot sila. Siguro lang we're not sure. Pero wala na ba silang ibang trabaho? At yun na lang ang ginagawa nila. Ipagtanggol, soplahin lahat ng kumukontra. Wala namang ibang senator na nagsasalita at kumukontra laban dito sa dating Pangulo. Kasi alam nila kung anong nangyari, alam nila kung ano yung tama at kung ano yung mali. So, good luck na lang po dito sa ating Duterte's Angels. Sana po yung mga pinaglalaban nyo may katuturan at para po sa taong bayan, hindi sa isang tao lamang. Yun lang po, adios.